Pamilyar sa ating lahat ang salitang lathain. Ngayon, ating tatalakayin kung ano nga ba ito. Ang lathain ay uri ng artikulo na naglalahad ng mga detalye at tala na di natatalakay sa balita. Ito rin ay uri ng artikulo na may pinakamalawak na paksa, estilo at layunin. Ang lathain ay may iba't ibang estilo. Halimbawa na dito ang makapagbigay ng aliw at kasiyahan, magbigay ng simpatya o makiramay. Maaari rin itong magbigay ng paliwanag ng mga bagay-bagay tungkol sa balita. Maaari rin itong magbigay ng kuro-kuro, payo at paliwanag ayon sa nalikom na tala. Pero kahit anuman ang layunin o estilo ng lathain, ito ay nakapagbibigay ng buhay at sigla sa isang pahayagan. Ngayon ay ating tatalakayin ang katangian ng isang lathain. Unang katangian ay ang pagkamalikhain. Maaaring sulatin ng isang manunulat ng lathain ang lahat ng bagay mula sa pinakaordinaryo o karaniwang bagay hanggang sa kababalaghan o di karaniwang pangyayari. Subalit ang lathain, gaano man kaganda o kaayos ang pagsulat, ay kinakailangan pa rin na sasalig sa mga talang nanlikom at hindi lamang kathang-isip. Maaring tala mula sa survey, pakikipanayam o pananaliksik. Ang pangalawang katangian ay ang makataong kawilihan. Ang lathain ay maaaring sulatin sa unang panauhan. Dito, hinahayaan ang manunulat na mailahad ang kanyang iniisip at nararamdaman. Sinasabing ang lathaing may makataong kawilihan ay ang lathaing pinakamalapit sa puso ng mga mambabasa, sapagkat ang mga pangyayari ay hindi pangkaraniwang nagaganap sa buhay kung kaya't pinanabikang basahin. Ang pangatlong katangian ay ang katumpakan ng nilalaman. Ang lathain ay nagpapabatid sa mga mambabasa ng sitwasyon, pangyayari o aspeto ng buhay na maaaring hindi inilalahad sa tuwirang balita. Ito'y nangangahulugan na bawat pahayag, pangalan, petsa, edad, tirahan at pangyayari ay tumpak. Ang pang-apat na katangian ay kalibangan. Ang lathain ay nagbibigay pahinga sa nakababagot at malagim na digmaan, patayan, kaso ng rape, iskandalo, kalamidad, korupsyon, kontrobersya na siyang nilalaman ng pahina ng balita. Ito ay nagbibigay aliw sa mga mambabasa. Ang manunulat ng lathain ay maaaring magbigay kulay, buhay o saloobin sa pangyayari o paksa. Kinakausap niya ang mga taong kasangkot o ang mga nasa likod nito katulad ng sidewalk vendor, taxi driver, security guard, katulong, punong guro o guro, ang mga negosyante o kanyang asawa, at pagkatapos ay nagsasagawa ito ng ulat tungkol dito. Ang panglimang katangian ay ang kasariwaan. Ang lathain ay maaaring manatili o tumagal na kung ilang linggo o buwan nang hindi nawawala ang kasariwaan o nalalaos, hindi katulad ng balita na naluluma agad kapag na-report na. Ang pang-anim na katangian ay ang kabuuan. Karamihan sa mga lathaing nasa pahayagan ay mas maikli kaysa magazine. Ang lathain ay taliwas sa balita kung ating pag-uusapan ang kabuuan. Dahil sa lathain, ang pinakamahalagang tala ay maaaring ilagay ng manunulat sa dulo o katapusan, hindi katulad ng balita na ang pinakaimportanteng tala ay matatagpuan sa pamatnubay. Ang pang-pitong katangian ay ang pagkakaiba-iba ng estilo. Bihirang magsimula ang lathain sa pabuod na pamatnubay. Maaaring magsimula ang manunulat nito sa makabago o di-kumbensyonal na pamatnuban. So, isa-isa sa mga manunulat ay may kanya-kanyang estilo. Ang pangwalo at panghuling katangian ay ang organisasyon. Ginagamit sa lathain ang konsepto ng maikling pagsulat upang matamo ang kaisahan, pagkakaugnay-ugnay at diin. Ang mga pangungusap ay maaaring mahaba upang mabigyang daan ang paggamit ng makukulay na parirala. Gayunman, kinakailangan pa ring isaalang-alang ng manunulat ang interes ng mambabasa at ang pag-unawa nito sa artikulo
bago gumamit ng mahahabang pangungusap.